Ayun nga guys, no, ang ating solar panel ay nandiyan na, dumating na. At dyan po ay 595 watts. Tapos yung ating battery, nandiyan na rin, dalawa. Tapos yung pagkabalot ng ating panel, napakaganda. Ayan po, dual glass po yan. Yan yung likod, yan naman yung harap. Napakalaki. Tapos yan yung ating inverter, no. Puro Lazada lang po ang ating order dyan. Yan na yung pinaka-physical unit niya na ating inverter. Tapos yung ating setup, andyan na, nakalagay na siya. Bali yung akin pong ginawang diagram ay sinare ko po doon sa kilala naming technician sa lugar namin kasi ako po ay hindi makapag-install dahil sa wala po ako sa Pinas, no? Andito po tayo sa ibang bansa. So ang ginawa ko, sinare ko na lang tapos ginaid ko yung mag-i-install ng ating solar. At nandiyan na rin po yung mga layout niyan kung paano yung forma. Actually, hindi ko nagamit, hindi ko napa-install lahat yan kasi para mapabilis yung ang installation nila, hindi ko na pina-install yung iba, yung mga voltmeter na iba dyan, hindi ko na pinasama. To follow na lang, siguro ako na lang mag-install later, no? Ayun. Naka-install na po yung ating breaker at saka inverter, no? Naka-pwesto na siya. Tapos yung aking pong battery ay pinagawan ko po ng lagayan. Yung battery po na yan ay nabili ko po direct doon sa tindahan mismo. Hindi na po galing sa Lazada yan. Dinirect ko na para mas makatipid po tayo sa shipping. Taboy ako no. Ayan. Dito na Elisa. Elisa mga Minoy. Yan. 12 volts po yan na 250 Ah. Bali dalawa. Naka-series po ang ating setup. Tiles. Nangyari dito kay sulat. Sulat. Yan yung aking battery equalizer, no? Pina-install ko po. Ayan na yung breaker niya. Pinalagyan ko po ng mga cable tie para hindi siya watak-watak. Kompleto naman siya, no? Yung atin pong transfer switch ay dalawa. Actually, isa lang dapat yan kaso wala akong monitor na pang-reading ng volts sa utility. Kaya pinalagay ko yung ating isang transfer switch na may monitor, no? Na may digital volts reading para ma-monitor ko kung ilang volts yung pumapasok sa ating galing utility. Yan na po yung connection ng aking inverter, no? Tapos yung layout, nakapurma na lahat, ready na yan. Tapos yung grounding, no? Nagpalagay ako ng grounding dyan. Tapos yung ating pong pinaka-railings ay naka-elevate po yan. Kasi ang ating pong solar ay dual glass. Tapos pinapinturahan ko na rin po yung ilalim ng ating, yung roof puti po para mag-reflect yung pinaka sinag ng araw. Tapos kung mapapansin nyo po, yung isang panel ay merong batik-batik kasi yun po ay naaambunan, ano? Yun po kasi yung unang pina-install ko. Kailangan talagang naka-elevate po yan para bumanda yung sikat ng araw sa ilalim. Ganyan lang po siya. Siguro mga half meters, no? Kalahati sa kalahati. Ayan po yung pinaka-end clamp. Naka-ready na po yung mga connector niyan. Ayan si EG Boy. Si paring Danton po yan. Ang atin pong magiting na technician. Ayan. Magkano ka? Then. Ini. Okay lang. Live. Kasi. Dari ang outin pagkari live man. Ining blue. Tapos ang live ng ini ang itom kasi wakita na yung nga. Blue. Ang neutral Okay. Neutral. Magka-countdown na po kami.
kaya sa rumil ko. Ito, kumarga na. Uy, kuryente kasi. Sa stage po na to ay yung ating starting up, hindi pa po nakakabit dyan yung battery. Tapos may mga settings pa po tayo na gagawin, ipapakita ko po sa inyo. Ang kagandahan lang ng ating inverter ay gumagana po siya kahit walang battery. Ano yung ano yung 222? 222. 222. Ang iyan ning na kwan. Ganon din po ang ating panel, hindi pa po naka-on ang ating breaker dito. Tapos yung battery po ay kakabit na po yan, maya maya. 222 volts. Ka 220. Galipat. Palo man ito, imaman ninyo. Imaman ang palo direct. Ito. Kulay blue. Blue na. Sa kuryente. Pag blow, AJ, Sa kuryente. sa rumil ko. Maya na tulin magaling ko gawin. Eh, uy, kuryente kasi. Ito, blue. Color blue. Pero sa video is color Blue. pag sa, ayan. Color blue yan. White man. White lang siya tingnan kasi kay Juan. Pero color blue yan siya. Tapos, Ito na, ganun. yuhuu! Kumana na. Hindi na po kami mag-alala kahit na magkasakit si Uncle Romel. Caramel ka. Thank you po kay Uncle Danton. Sa mga gusto po magpa-install, tawagin nyo lang po ako sa sitio Buso-Puso City. Ito sa battery pa. Wait. Yan, ito ang jack. Ito lang sa battery. Para masipin. Blue po ang kulay. Yan, blue na. White lang kasi siya. Tingnan kasi maliwanag. Ha? Pero blue yan. You see? Yan. At this time po ay naka-on na ang ating battery, nakakabit na po. Pati na rin yung ating panel breaker ay naka-on na rin. Caramel ka na. Ito po ay Romel ko ang gumagana. Kasi blue. Tapos ito po yung kanya, hindi ko alam, display. Display niya, hindi ko alam kung ano ito. Ano Kaya yun? sila Kuryente. neto. Ito, 20 volts. 219. 219 din doon. 218. Din doon. Ulit, napalit na. Mag-charge na. Blue. Blue. Color blue. Ayun na nga guys, no? Napagana na nila yung ating solar inverter. Dahil sa wala po tayo sa bahay, ginaid ko po sila about dun sa settings kasi dapat na-set yung inverter dahil sa ating mga gamit, no? Kailangan po talagang iset yun. Ngayon, ang model po ng aking inverter na ginagamit ay ito po, yung HBM 4.2M, 4.2 kilowatts po ang ating inverter at 24 volts. Ngayon, ang mga settings po niyan ay nandito. Actually, ito pong ating owner's manual or user manual ay downloadable po ito sa Power Master site. Doon ko lang po ito download at meron din pong copy sa kanyang box, yung kanyang user manual. At ito nga po yung kanyang laman. Ayan. Kompleto na po yan. Basahin niyo po muna bago niyo i-install yung ating solar inverter. Kasi may mga tips dyan, kagaya ng ating inverter, dapat po ito ay nakaset na walang harang yung gilid kasi meron pong daanan ng hangin dyan. Tapos dito sa ilalim. At ang isa pang pinakamaganda po dito ay ito po pala ay dapat nakaset sa level eye natin para pag ginawa natin yung settings ay madali lang siyang makita.
Ngayon, yung settings na, yung setup na ginawa doon sa bahay kasi nga medyo makitid yung pader, ay pinababa ko na lang, tapos yung breaker ay nasa taas. Okay, so ito na yung ating mga settings, no? Pakita ko lang po sa inyo. Okay. Kagandahan nito kasi mayroon talaga tayong guide, pati yung sa mga size ng ating gagamitin na wire. Nasaan na yun? Hanapin lang natin yan. Ayan po, yung mga details niya. Ngayon, ano i-share ko sa inyo, yung ginawa kong settings, no? Importante kasi ito. Okay, so ito yung mga settings niya. Kagaya po dito sa program 01, ang naka-default po sa kanya ay ito, SUB. Ibig sabihin po yan, solar, utility, at saka battery. Kung wala si solar, ang gagana po ay utility. Kung wala si utility at saka si solar, ang gagana po ay battery. Tapos meron din pong SBU, solar, battery, at saka utility. Ganoon din po ito. Kung wala si solar, gagana si battery. Kung wala si battery at saka si solar, gagana si utility. Tapos dito sa pinakauna, yung utility first, tapos solar, at saka battery. So, ibig sabihin po nito, ang gagana po dito, yung priority ay utility, ay yung source natin ng Meralco or Romalco, tapos solar, tapos battery. So, ang settings na ginawa ko po dito ay ito, yung, asa na ba yun? Ito, SBU, solar, ang aking priority. Next is battery and utility. Ito yung aking pinaset sa aking inverter. Sa charging naman, pag nandyan si solar, kung stable yung kuryente ni solar, magcha-charge yung battery. Kung wala si solar, tapos battery lang, wala pong charging na mangyayari. Unless ang ating pong connection ay naka-line sa parang ganito po, USB, yung utility. Kasi kung utility, magcha-charge yung battery. Yung solar, magcha-charge yung battery. Ngayon, ang nangyayari dito, magcha-charge lang yung ating battery sa solar. Ayan lang po. Tapos, kung wala itong dalawa, gagana yung ating utility. Pag gumana yung ating utility, tsaka lang siya mag-charge sa ating battery. Ayun. So, na-test ko naman yung settings na to. At kaya namang i-sustain yung aking mga gamit na ilaw. At saka yung aking ref, no, pinatest ko. Tapos yun nga, yung aircon. Ang starting po na volts niya is 27 volts, around 5:45 po ng hapon hanggang naabot po niya yung 5:30 ng umaga na may charge pa rin. May natirang charge na 24.8 volts. Ang yung back point po na sinet ko ay 23 volts. Makikita niyo po doon, no? So, 5:45 ng gabi, 27 volts hanggang 5:30 ng umaga, naging 24.8 volts na siya. So, kaya pa rin. Okay pa rin siya. Pagdating po kasi ng 5:30, pag sikat ng araw, ay gumana na yung ating panel. Nag-generate na siya ng charge. Mamaya po, may update po dyan. Panoorin nyo lang po. Tapos, yun nga, dito po muna tayo. Yan ang ating settings, no? Yung SBU. Nakalagay naman po dito, solar energy provides power to the loads as first priority. Yung solar. Tapos, if solar energy is not sufficient to power all connected loads, pag hindi daw sufficient yung ating solar, battery energy will supply power to the loads at the same time. Yan, doon na papasok si battery. Ngayon, kung wala yung ating dalawa, utility provides power to the loads only when battery voltage drops to either low level, warning voltage, or the setting point in program 12. Yan yung program 12 na titingnan natin. So, ito na. Ang mga binago ko po dyan ay yung ating charging current, yung program 2. Ang charging current po ng ating battery, kasi 250 ampere siya, ang sinet ko po dyan ay 60 ampere. Dapat 60 ampere po ang ating charging current. Hindi tayong pwedeng bumaba, hindi rin tayo pwedeng lumagpas ng sobra-sobra. Pwede 70, 80, pero ano na po ito, kumbaga dun sa computation natin ginawa ay wala na sa standard. So ito yung ating napili, panoorin nyo po yung aking video, yung previous video ko, kung paano ko compute. So, ang ating pong gagamitin ay 60 ampere sa 250 ampere na battery. So, naiset na natin yan. Tapos, ang sunod na sinet ko ay itong AC input range, no, in volts. Kasi meron ditong dalawang option. May UPS
at saka yung EPL, appliances default, tapos yung UPS. Yan, nakalagay naman po dyan. If selected acceptable AC input, voltage range will be within 170 to 280 volts AC. Yan po yung UPS. Ang sinet ko po dyan ay ito, yung EPL. Okay. Ang range po ng volts niya is 90 to 280 volts AC. So, naiset na natin yung program 3. Tapos, dito naman tayo sa battery type. Ang aking pong battery ay gel type, no? So, AGM. Dito tayo, AGM. Ito po. Ito yung pinili ko. Kung gagamit kayo ng lithium battery, ito yung dapat piliin nyo. Pwede kasi sa lithium battery at saka sa flooded battery. Ito. Ang akin po ay gel battery. Ito ang aking pinili. Sinet ko na po yan dyan. Tapos, ito, ganun pa rin. Auto restart, ganun. Wala akong binago dyan. Ito, yung ating output frequency. Kasi ang output frequency po ng ating mga gamit doon sa Pinas ay 60 Hz. Pinaset ko po ng 60 Hz yan. Kasi ang default po niya ay 50 Hz. So, pinagawa ko pong 60 Hz. Yan. Sa kanyang output frequency. Tapos dito sa output voltage, yun. Ito yung importante din, ano? Ang default ko ay 230 volts. Kaya kung mapapansin nyo dun sa starting up ng ating inverter ay naglalaro yung volts, hindi siya nag-steady, no? So, ang ginawa ko dyan, pinaset ko ng 220 volts. Ito po, 220 volts. Tapos, andito na sa program 11, no? Maximum utility charging current. So, ganun din. Ang ating isiset po dyan sa program 11 ay 60 ampere. 60 ampere din po ang aking settings dyan. So, binago rin po yan. Tapos, dito naman sa ating pinaka-program 12, which is setting voltage point back to utility source when selecting SBU. So, ito nga po yung ating pinaka-set mode, no, ng ating ginawang program sa ating inverter. Solar, battery, at saka utility. Ngayon, ang ibig pong sabihin nito ay kung maabot na niya yung pinakamababang volts ng ating battery, magsiswitch siya doon sa utility. Okay, kung wala yung solar, no? Tapos yung ating battery ay nag-discharge siya, tapos sinet natin to, doon siya magsiswitch sa utility. Yan po yung ibig sabihin nun. Ngayon, ang settings po na default dito ay 23 volts. 23. Actually, ang unang set ko dyan ay 23.5. 23.5. Nung tinanong ko yung supplier ng battery kung ilang volts ang minimum na pinakamababa ay, ang sabi niya ay 11.5. So, ginawa ko na lang itong pinaka-default, sinundan ko na doon sa program 12, 23 volts. Then, pag ang aking pong battery ay umabot na ng 23 volts, na nag-discharge siya sa 23 volts, automatic po yan na magsiswitch yung ating inverter ng mode sa utility. Yan. Importante po ito, no? Okay, so next po ay 13. Ito naman, yung setting voltage point back to battery mode when selecting SBU. So, babalik siya sa battery kapag naabot na yung ating pinaka full charge, no? Ang full charge po ng aking battery, tinanong ko si supplier ay eto, 27. Ayan, yung pinaka default 27 volts. Kasi ang sabi ng supplier, 13.5 yung pinaka-maximum na full charge ng ating battery na nabili. Yun nga po, yung 12 volts na 250 Ah. Yun ang advice ng ating pinagkuhaan ng battery. 27.0 volts. Actually, sinet ko yun ng 28.5. Pero mahirap na kasi kailangan sundin natin yung specs ng battery, no? So, ang ginawa ko dyan para safe tayo ay 27 na rin. 27 volts. Pag ang ating pong battery nag-charge na ng 27 volts, naabot na niya, yan na yung pinaka-full charge niya. Tapos, magpa-function na yung ating battery dyan according doon sa settings voltage point back to battery mode when selecting SBU. Priority. Yan. Kasi yung nga, solar first, tapos battery, at saka utility. Tapos, ano pa bang mga sinet natin dito? Dito ko kasi sa battery, yung settings, crucial po ito. Kasi, pagka hindi ko tama, lulubo yung ating battery, no?
doon mangyayari na ang battery ay nadideform, nasisira. Okay, so next, alarm charge priority. Ito, yung charger source priority. Ang ginawa ko po dito ay ito, yung default SNU. Solar energy and utility will charge battery at the same time. Ito yung aking pinili. Mag-charge yung ating solar at utility sa battery. Yun. Tapos alarm control, hindi ko na binago yan. Ito hindi ko na rin binago. Backlight control, hindi na rin. Dito sa ating mga settings, sa mga alarm, hindi ko na binago yan. Hindi na rin. Bulb charging, hindi na rin. Okay, floating charge, hindi na rin. Default na po, ang default po niyan ay 27. Low cut voltage, hindi ko na rin binago po yan. Oh. Wala na akong binago dyan. Tapos itong battery equalization, pwede ko po baguhin ito in the future, pero bago po yung ating battery, kaya hayaan ko lang siyang ganyan. Okay. Equalization ito. Importante po ito, no? Yung program 37, grid tie operation. Ang inverter po kasi nito ay hybrid, no? Pwede siyang i-grid tie. So, ang pinaka-default po dyan ay off-grid naman. Ito, kailangan naka-off po ang ating program 37. Itong nakalagay dito, inverters operates only in off-grid mode. Solar energy provides power to the loads as first priority and charging second. Pagka naka-hybrid naman po tayo, ito yung naka-grid tie tayo dun sa pinaka-utility. No? Magbebenta tayo ng kuryente doon sa Romelco or Meralco or ano pa man. Ayan, yung excess energy. Okay, so ano pa ba? Ayan. So, yun lang. Yun lang po yung mga settings na importante, no? Na ginawa ko. Kasi kung hindi natin i-set yan, hirap na. Balik tayo dun sa update, no? Sa update ni Commander. Pakinggan natin yung mga update niya. 5:33 AM. Nag-change na siya ng color coding na siya ng purple. It means, ang gumagana na ngayon ay panel. Nag-change na siya ng color. Hindi na po siya red. Red matigas. Purple na ang kanyang kulay dito. Kagabi is red. It means sa battery ang gumagana. Ito purple na siya. 5:33 AM nag-start na siyang sa panel. Ito na siya. Good morning. Time check tayo. Ang oras po ngayon ay 5:59. 5:59 pero nag-charge na po siya. Ang gumagana na po ngayon ay panel. Ito na po ngayon ang liwanag niya dito sa labas. Sa 5:59 AM. Pero nag-start na siyang gumana sa solar panel. Hindi na po yan sa battery. Solar panel na po ang gumagana. Ano yun, Jay? Purple. The color is purple na, hindi na siya color red. So, ibig sabihin ay panel na po yan ng gumagana. Ito na po yung display niya ngayon. Okay. Pero kanina chinek ko din yan. Ng mga 5:33 nag-start na talaga siya. 5:33 AM nag-start na talaga siyang mag-change ng sa panel na po. Ibig sabihin yun ay nag-charge na siya. Ayun, ang gumagana pala ay panel na. Ito na po yung display. So, pupuntahan naman natin yung battery. Ito yun. Ito yung battery niya. I-check natin kung iinit siya. Wala naman. Okay naman siya. Stable naman siya. Wala naman siya kung init. Wala naman. Okay naman. Yan po yung kanyang power balancer. As of 1:06 PM, ito po yung kanyang ang aking monitoring sa
solar inverter. 178 volts ang sa panel. Sa battery ay 27.1. Tapos, ang kanyang breaker. Ito. Tapos, dun sa taas. Yan. Tapos, yung battery niya. Ito. Ano lang. Yung, wala naman. Hindi naman yung battery niya. Hindi naman nainit. Ito na yung status ng aming display. Naka-on po yung ref at saka aircon. Tapos yung panahon po namin ngayon ay medyo makulimlim. Medyo makulimlim yan. May mga clouds po yan. Hindi po siya ano yung araw. Hindi masinag yung araw. Yan po. Makulimlim po yan. Tapos ito na yung display niya. Aircon at saka ref ang gumagana po ngayon. Check ako ng status. 3:52 ang oras ngayon. Yan na po ang display niya. Tapos yung color po ng kanyang ilaw is purple pa din. Hindi siya red, purple. Ibig sabihin panel pa rin yung gumagana dyan. Tapos yung ilaw, ang sinag ng araw niya ay dyan na. Hindi na siya tumatama sa aming panel. Yan. Wala na dyan. Ando na. Check natin yung battery. Hindi pa rin siya, hindi nainit. Hindi siya init. Okay. Yan na po yung status ng kanyang display. Time is 5:31. Ito ang kanyang display sa 5:31. Tapos madilim na siya. Ito. Yan. Pero purple pa rin ang kanyang color. Purple. Ibig sabihin gumagana pa rin yung panel. Time check. 5:14 na ng gabi. Ito pa rin yung display niya. Tapos, yung panel niya ay gumagana pa rin siya sa panel. Yan o, kulay purple pa rin siya. Tapos, ito na yung display niya. Tapos, ito na yung paligid namin dito. Umiilaw na nga yung Christmas light ko na solar doon sa labas. Pero gumagana pa rin yung solar panel namin doon sa taas. Pero dito ay medyo madilim na. Ito yung kanyang display. Ngayon, 5:40. Nag-alarm na po siya. Ibig sabihin, ang gagana na po ngayon ay ang battery. Ang oras po ngayon ay 5:45 na ng gabi. Yan na po yung pag nagpapalit po kasi siya ng color para ma-identify kung ano na yung gumagana, nag-alarm po yan siya. Ito na yun siya, color red na. Kulay pula na po yan. Yan. Tapos, yung paligid namin, ito, madilim na. Nagbukas na nga ako ng ilaw sa labas. Tapos, ito na siya, kulay red. It means, gumagana yung, ang gumagana na ngayon ay, ang battery na. Kasi kulay red na. Kasi pag kulay purple, ibig sabihin, ang panel ang gumagana. Ito ay red. So, battery na po yan. Malalaman mo naman kasi yan kung magpapalit siya dahil mag-a-alarm naman siya. Okay. Ayun, napaka-successful po ng ating setup. At abangan niyo po ang iba pang mga updates sa ating solar. At ito po ay akin pong i-upgrade, no? Kailangan lang po natin ng budget. Kailangan natin mag-ipon ng budget para i-upgrade. I-share ko po sa inyo kung paano ko po ito i-upgrade.
kasi ang ating pong setup ay upgradable. I-share ko po sa inyo po lahat, pati ang ating mga update kung merong mga changes. So, sana po ay nagustuhan niyo yung video to at kung ito po inyong nagustuhan, huwag niyo pong kalimutang mag-like, share at subscribe. Thank you so much po and God bless.